Hello guys, nandito na naman yung tabat-ching-ching na Pilipina na nasa dito sa bansa Kuwait ay nalto pa ako. Pero ngayon nandito tayo sa Saudi. Charot. So for today's video, so pag-uusapan natin yung nag-viral post ng isang babae na pumasok doon sa ref or sa freezer. Sa ref. ng isang supermarket. No, nandun siya sa loob, pumasok siya doon, ginawa niyang content, ginawa niyang example na parang kabaong, nagtatawanan, at tuwang-tuwa siya nung ginawa niya yon. But, hindi niya alam ang magiging resulta sa kanyang ginawa. Diba? As a vlogger, yung nagba-vlog ka, para may content ka, hindi mo na iniisip kung ano yung kahinanat na bobolol ako sa mga bagay na pinanggagawa mo, no? Parang nagiging nagiging desperada para maging famous, no? Sa pagiging desperada mo para maging famous ka, nakakagawa ka na ng bagay na akala mo nakakatuwa, yung pala nakakainis at nakakairita na talaga. Sino ba namang matinong tao papasok doon sa loob ng ref? Tapos andun ka pa talaga sa supermarket or sa mall, 'di ba? Parang tanga, ganun. Tapos ngayon ang paliwanag ng babae. Naligo naman daw siya nung pumasok siya sa ref. Malinis naman daw siya nung time na yon kasi bago siyang ligo. Rason ba yon? Sus, kakaloka. Minsan talaga di mo maintindihan yung mga tao. Alam naman nila na hindi maganda or hindi talaga dapat ginawa. Pero ginawa nila yung mga ganong bagay. No? Ginawa nila yung mga ganong bagay. Tapos sa time na haharapin na nila yung nagiging consequences ng ginagawa nila, doon nalalabas yung mga paliwanag. Na yung paliwanag naman, instead na matutuwa ka, naiinis ka pa, di ba? Tama ba yung sabihin mo na malinis ka naman nung time na yon? Tama ba yung nasabihin mo bago ka namang ligo, bago ka pumasok sa ref? Hello? Ang dapat mong sabihin is humingi ka ng tawad dahil sa ginawa mo. Na akala mo ay okay lang yun pala ay mali. Instead na magpakumbaba ka pa, gumawa ka pa talaga ng ibang rason. Yung rason naman na walang ka sense, di ba? Sabihin mo bagong ligo ka, kaya pumasok ka dyan. Di ba? Hello? Kung gusto mo sanang pumasok sa ref, ay di bumili ka sana ng ref mo doon sa bahay nyo, tapos doon ka pumasok. Doon ka nag-video-video. Yung ref na yon, lagay ng pagkain, lagay ng kung ano-ano na binibinta ng tao doon sa loob ng mall or supermarket ba yon. Tapos hihigaan mo lang. Ano ka? Rena? Rena ng mga ref? Charot. 'Di ba? Binibinta yung mga bagay ni pinapasok doon. Kinakain or ginagamit ng mga tao. Tapos ikaw hihigaan mo yon. Ang tingin mo sa sarili mo? Ang linis, 'di ba? Hindi ka dapat husgahan ng mga tao, baka may something ka sa utak. Pero minsan talaga nakakaasar eh. Pag once kasi natin tolerate natin yung pagkakamali ng tao, 'di ba? Lalo lang ginagawa. I mean, hindi sila matututo. Kaya nga siguro minsan instead na maaawa tayo sa mga hinaharap nilang consequences doon sa ginagawa nila, siguro gawin na lang natin na parang aral sa kanila yon, di ba? Sino ba namang matinong napapasok ka dun sa ref? Diyos ko ba naman? Kaya wag na wag nyo yung gayahin. Kung gusto nyong sumikat, mag-upload lang kayo ng mag-upload. Kahit 2 views lang yan, okay lang yan. Kahit 2 views lang yun sa mga videos nyo, okay lang yan. Yung isa, ikaw nanonood, tapos yung isang account mo, okay na yun, 2 views, at least may views ka, di ba? Huwag mo lang yung mga ganong gawin, yung mga ganong bagay, no? Hindi nakakatuwa, hindi nakakatawa. It's not funny at all. Diba? Nakakainis. Kaya sana matuto tayo, no? Hindi lahat ng bagay na akala natin nakakatuwa is nakakatuwa na sa iba. Diba? For example na lang doon sa pumasok ka sa ref, nasa loob ka na supermarket or mall ba yun? Pumasok ka doon, ginagawa ko talagang content, kinayupak. Diba? Tuwang-tuwa ka pa, nag-viral ka, no? Tuwang-tuwa ka pa kasi sumikat ka. Tapos nung sumikat ka na, doon ka naman hinahanap kasi pagbabayarin ka doon sa ginawa mong actions. Diba? Instead matuwa ka kasi nag-viral ka na, sumikat ka na. Kailangan mo ngayong magpaliwanag. Kailangan mo ngayong harapin yung
reklamo ng may-ari laban sa'yo. Ginawa mong katatawanan yung ref nila, yung brand nila. Ginawa mong example na parang kabaong. Sino bang matutuwa na owner doon? Diba? Pero hopefully magbago ka na. Huwag tayong masyadong desperada para makuha natin yung kasikatan o magva-viral yung content na ipopost natin or sisikat or maging famous ka. Diba? Lahat ng vloggers, dumaan tayo sa maliit na views. Diba? Upload ka lang ng upload. Malay mo next year, another next year, ganyan. Malay mo, sumikat ka na. Huwag mong gawing pwersahan yung gusto mong mangyari na sisikat ka agad, mag-viral ka agad. Dadami agad ang views mo, sasahod ka kaagad. I-enjoy mo lang yung bawat moment na nagba-vlog ka, nagko-content ka. I-enjoy mo lang at least wala kang naapakan, wala kang naistorbo, wala kang na-disappoint ng mga tao. Isa naman sumikat ka, tapos ang dami namang nagbabash sa'yo, di ba? Sometimes kasi yung mga bash ng tao is nakaka-apekto din sa mental health natin, di ba? Kaya kung gusto nating huwag tayong maapektuhan sa mga ganong bagay, di sana mag-iingat tayo, hoy. Huwag nyo namang gawing laruan yung mga bagay na hindi dapat gawing laruan. Huwag nyo gagawing joke yung mga bagay na hindi naman talaga dapat gawing joke, no? Hindi lahat ng nakakatawa sa atin ay nakakatuwa sa iba. Kaya sana yun si ate girl na yun, matuto ka na. Baka sa sunod saan ka na naman papasok. Pagka sa kakapasok mo ng mga ganyan, di ka na makalabas, ay matuluyan ka talagang mapasok sa kabaong. Charot. Diba? Huwag nating gawing laruan yung negosyo ng iba. Huwag nating gagawing katatawanan yung pinaghirapan ng iba. Kasi di natin alam kung ano yung magiging kahinatnan ng mga ginagawa natin. Kaya sana matututo ka at sana mapatawad ka dun sa brand owner ng ref na pinasukan mo. At lalo na doon sa supermarket or mall na pinuntahan mo. Diba? Nakaka-insulto kasi yan sa brand owner ng ref na ginawa mo siyang kabaong. Hindi naman siya kabaong, ref siya, ref. Hindi siya kabaong. Diba? Sana mapatawad ka. Yun lang.